kulto. Ano ito? Nasa paniniwala ba ng mga tao na miyembro, o pagsunod sa paniniwalang pananampalataya sa leader nito? Ang pag-anib o pagsama sa samahan na sa tingin ng isang miyembro, dito siya makakahanap ng kasiyahan, samahan, at pakikisalamuha sa mga tao na kauri niya ng paniniwala. O ang pagsamba niya sa isang tao, na leader nito ang labis na magbibigay sa isang miyembro ng katuparan ng kaluluwang kasiyahan. Noong 1969, ay may nangyari sa Hollywood community na di matanggap ng sino man sa showbiz industry noong panahon na yon. Tara pasukin natin ang kwentong ito. Nakakahindik na pangyayari sa Hollywood noong late 60s. Isang krimen na hindi malilimutan sa mundo ng showbiz. Ang pagkakapaslang sa actress na si Sharon Tate. Noong gabi ng August 8 at 9, 1969, apat na miyembro ng Manson family na sina Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, and Charles Tex Watson, ang pumasok sa loob ng bahay ng Hollywood actress na si Sharon Tate, asawa ng French-Polish film director na si Roman Polanski. Pero bago sila pumasok sa loob ng tahanan ni Sharon Tate, sa labas ng bahay, ay may isang kotse na nakapark na sakay ang isang 18-year-old na lalaki na si Stephen Parent. Habang nakapark ay lumapit dito si Charles Tex Watson at binaril si Stephen Parent ng sunod-sunod na agaran namang ikinasawi nito. Si Stephen Parent ay dumalaw lang sa caretaker ng property na si William Garretson para bentahan ng Sony AM Digimatic Clock Radio. Subalit ang pagdalaw na yon ni Stephen ay siya palang magpapahamak sa kanya. Pagkatapos noon ay tumungo na sila sa bahay ng actress na si Sharon Tate at doon naabutan nila ang apat na tao sa loob kabilang si Sharon Tate, Hollywood hair stylist Jay Sebring, aspiring screenwriter Wojciech Frykowski, at Frykowski's girlfriend Abigail Folger. August 9, 1969, ang malagim na taon para sa apat na taong nasa loob ng bahay. Ang address, 10050 Cielo Drive, Los Angeles, California. Ang lugar kung saan natapos ang buhay ng Hollywood actress na si Sharon Tate. Kwentuhan Tayo TV will be right back. Kayo ay nanonood sa Kwentuhan Tayo TV. I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. Ang katagang sinabi ni Charles Tex Watson kay Frykowski. Nang makapasok sa loob ng bahay nila Sharon Tate sina Tex Watson, ay nabungaran nila ang natutulog na si Frykowski. Agad sinipa ito ni Tex. Nang magising si Frykowski, ay agad tinanong nito kung sino sila, sabay sabing, "Ako ang demonyo, at I'm here to do the devil's business." At tinali nila sa lig sina Sharon Tate at Jay Sebring na magkasama at dinala sa living room. Samantalang tinali din nila sina Frykowski at Abigail. Nagmamakaawa sina Sharon Tate at Jay Sebring na wag silang sasaktan at buntis si Sharon Tate nung panahon na yon. 8.5 buwan siya nagdadalang tao. Si Jay Sebring ang tahasang pumuna sa masamang pagtrato nila Tex kay Sharon Tate. Dahil sa buntis ito, walang konsensya, na binaril ni Tex si Jay Sebring na agad na kinamatay nito. Bagamat wala si Charles Manson sa pinangyarihan ng krimen, siya naman ang nag-utos para paslangin ang mga tao na nakatira sa loob ng bahay na yon sa 150 Cielo Drive. At karumadudumal na pagpaslang ang kanyang pinag-utos. Samantala, nagawang makatakas nina Frykowski at Abigail Folger at nakalabas sila ng bahay. Ngunit naabutan sila nina Watson at Krenwinkel at pinaslang sila. At eto na ang huli, pinuntahan nila Atkins at Watson si Sharon Tate. Nakikiusap sa kanila si Sharon Tate na buhayin siya alang-alang sa sanggol na sa kanyang sinapupunan at gawin na lang siyang hostage. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. At agad-agad pinaslang nila ang Hollywood actress na si Sharon Tate. At sa utos ni Charles Manson, sila ay mag-iwan ng sign bago sila umalis sa lugar na yon. At si Atkins ay nagsulat sa pinto gamit ang dugo ni Sharon Tate at nilagay niya ang salitang pig. Helter Skelter ang paboritong awitin ni Charles Manson, na inawit ng grupong The Beatles.
May malaking partisipasyon si Charles Manson sa pagkakapatay sa Hollywood actress na si Sharon Tate at sa tatlong kasama nito sa bahay ni Sharon Tate. Si Charles Manson ang nag-utos. Masama ang loob ni Charles Manson sa record producer na si Terry Melcher na pinangakuan si Charles Manson na gagawa nito ng record contract pero hindi itinuloy ni Terry Melcher. Kaya naman lumalim ang sama ng loob ni Charles Manson. Kumbaga record album na, naging bato pa. Singer at songwriter si Charles Manson, at malaking impluwensya sa kanya ang awitin ng The Beatles na Helter Skelter. Naging kaibigan ni Charles Manson ang singer at band member ng The Beach Boy na si Dennis Wilson na nagpakilala kay Charles Manson kay record producer na si Terry Melcher. Ang anak ng legendary singer na si Doris Day. Ang Helter Skelter para kay Charles Manson ay Race War. Excited at matutupad na ang pangarap ni Charles Manson na makagawa ng record album pero biglang nag-back out si Terry Melcher. At isang araw sa sobrang sama ng loob ni Charles Manson, kay Terry Melcher sinabi nito na hindi siya dapat mabuhay. At dito na nga ipinag-utos ni Charles Manson sa kanyang mga kapamilya at kapuso na iligpit ang mga taong madadatnan nila sa bahay, na ang address ay 150 Cielo Drive sa Los Angeles. At sa hindi inaasahan, ang actress na si Sharon Tate, at mga kasama nito ang madadatnan ng mga tao ni Charles Manson, dahil ang nakatira na doon, ay ang mag-asawa na sina film director Roman Polanski, at actress Sharon Tate. Wala na sina Terry Melcher ng taon na yon. At ang film director na si Roman Polanski, ay wala rin ng mga oras na yon. Kaya sila ang nakaranas ng malagim na utos ni Charles Manson. Abangan sa susunod kung ano ang connection ni Bruce Lee sa actress na si Sharon Tate at kay film director Roman Polanski. Kaya mga kakwentuhan, mag-subscribe na at mag-like dito sa mga topic natin sa Kwentuhan Tayo TV.